Magandang umaga po, Mr. Chair, Senator Win, and colleagues in the civil society. May we ask for our presentation to be flashed? Our, our presentation is entitled People Empowerment in the Budget Process. Ako si Ken, convener ng People's Budget Coalition, na siya yung bahagi ng Peach Budget Watch Roundtable for Inclusive Development. Kami po ay grupo ng higit sa 40 civil society organizations na sumusulong para sa isang transparent, participatory at accountable budget process. Unang-una gusto ko namin magpasalamat sa Natubin sa pakikinig sa aming mga panawagan na gawing resource persons ang civil society at hindi lamang saling pusa o token observers sa proseso. Magandang simula po ito ng engagement sa Senado. Next slide please. Ayan po yung iba sa mga miyembro namin. Dumami po kami. Start po kami noong 2021 during the pandemic. Next slide please. Tama po si AJ, kumakalat ang cancer ng katipuan sa ating buong katawan. Meron lamang po kaming isang mensahe ngayong araw. Ngayon pong alam natin na kalat na ang cancer sa ating buong katawan, kailangan po natin gawin ang lahat ng ating makakaya upang alisin ito. Yun ng dapat, mag-chemo kung kinakailangan. Pero kailangan po nating palakasin yung ating resistensya. Ang ating immune system na magiging alert mechanism para maaga pa lang ay maagapan natin ang mga tumor na tumutubo sa ating ibang bahagi ng ating katawan. Sa kasawiang palad po, Mr. Chair, ngayon po nawalan kami ng tiwala sa ating budget, procurement, justice at political system. Nandito po kami nanggagaling. Next slide, please. Lampas isang taon na ho nang sinalanta kami sa Bicol ng severe tropical storm Christine. Hindi po masyadong kita sa news pero mas malala pa po sa Ondoy ang ulan. Kinailangan naming mag-rescue, relief at medical operations dahil libo-libong pamilya ang 2 linggong stranded sa kanilang mga bubong dahil sa baha. Meron po kaming buntis na kinailangang i-rescue. Ang salbabida niya, refrigerator na lumulutang. Yung tatay ko pong may cancer, na-delay ang check-up dahil nabasat, nasira ang mga makina sa ospital. May isang single mom kami nakausap kahapon na kinailangang lumangoy at ilagay sa balde at itali ang kanyang sanggol nang humihiyaw, akala ko katapusan na namin. Walang natira sa kanilang mga ari-arian. May mga grupo na kinailangan mag-GCash drive para sa kanilang mga sirang classroom at learning kit dahil naubos ang MOE sa kanilang paaralan dahil patapos na po yung taon nun. May mga gurong pinatuloy sa sarili nilang bahay ang kanilang mga estudyante dahil inahod ang lahat ng kanilang mga tirahan. May mga magulang na namatayan ng musmos na anak at naaalala ko pa rin ang kanilang mga hiyaw. Kaya po, Mr. Chair, Senator Win, nawawalan po kami ng tiwala sa ating budget system. Napakasakit pong marinig mula kay Secretary Babe Singson na kaya naman palang pondohan ang major river basin master plans ng Pilipinas sa halagang 700 to 800 billion pesos kung hindi nilustay nitong nakaraang dekada ang malaking bahagi ng 1.7 trillion pesos na halaga ng flood control budgets. Nagtusa po ba ng ganito kalala ang mga kababayan natin kung hindi dahil dito? At sa DPWH at sa ating Pangulo, kailangan po nating malaman kung ano ang estado ng lampas 600 bilyong pisong proyekto na wala pa sa sumbong sa Pangulo website. Narito po kami, dala-dala yung aming mga, ang aming sakit, ang aming galit, pero nandito po kami para makipagtulungan dahil ayaw na po namin itong mangyari ulit. Marami pong pwedeng gawin upang mapabuti ang proseso ng pagbabudget. Iisa-isahin po namin yung stages ng budget process mula preparation, legislation, execution at accountability
kung ano yung mga naabusong proseso dito at kung paano siya mapapabuti. Unang-una po, sa budget preparation stage, ngayon po, kailangan ng tunay na science-based at multisectoral representation sa pagbuo ng budget sa DPWH at sa ibang mga ahensya at sa technical budget hearings ng DBM bago pa po isumite ng Pangulo ang National Expenditure Program sa Congress. Imaginein po natin, what if meron pong sistema, a platform, na kung saan pwede nating ma-check kung yung project ba na pinopropose ngayon ng DPWH ay nalagay na sa mga dating budget. Ito po ay half-ghost project. Meron po bang binakbak na kalsada para lang mapunan ng budget, pareho lang naman pala yung binabudgetan na langsangan? Posible po siyang mangyari sa Open Budget Transparency Server. Alam din po natin na malakas din mag-evolve ang tumor at ang cancer. Alam po namin na dahil mas bukas na ang BICAM, meron na ngayong sistema ng allocable shares or internal pork within the DPWH itself. No, hindi na dinadaan sa Kongreso kundi sa mismong DPWH. Kaya mahalaga po na magkaroon ng sistemang ganito para before ma-propose ng ating Pangulo sa Kongreso ay mag-agree na po tayo na ito talaga yung mga pangangailangan. Pangatlo po, kailangan i-update ang DPWH Road and Bridge Design and Price Manuals para po ma-reflect yung tinatawag nating nature-based solution or integrated water resource management plans. The problem po with the current DPWH designs is that they are mostly cement-based or gray infrastructure-based according to the disaster specialists that we've talked to after Christine when we were evaluating kung saan po kami nagkulang. Winawiden po ang mga roads, pinuputol yung mga puno, kaya nagkakaroon ng mas mahirap na pag-absorb ng tubig sa ating mga syudad. Yun po yung iba sa mga budget preparation reforms na kailangan po natin. Dito po sa budget legislation stage, yung pinakamahalagang reforma po ay itigil yung abusive practice ng secret insertions, lalo na sa BICAM. Dapat may mas maayos na debate at deliberasyon. Inaral po namin ang DPWH budget over the past 20 years at nasabi nga po ni AJ from 2018 to 2025 na kung saan comparable ang accounting, around 540 billion pesos yung net insertions sa DPWH. Pero, importante pong tuunan ng pansin ang pagtaas ng convergence at special support programs. Ano po ang convergence at special support programs? Ito ay mga agreements between two different agencies. For example, DPWH at Department of Tourism para makabuild ng tourism roads, with the Department of Transportation para makapunta sa mga seaport at airport, among others. Meron pong 828 billion pesos worth of insertion sa convergence at special support programs. Kaya sinabi po namin na tip of the iceberg pa lamang po ang flood control. Kailangang alam ng taong bayan kung magkano at sino ang nag-insert ng budget. Gusto po namin i-commend ang Senado sa pagpasa ng concurrent resolution that opens up this process. Kaya lamang po, mahalaga po na magkaroon ng open budget transparency server where media and civil society can easily report the insertions. At ito po yung sinasabi namin ni AJ kanina, we are ready with a pilot. Meron po kaming katrabaho ng mga civic technology volunteers na galit sa korupsyon. At dahil po angry nerds sila, ginawa po nila kaagad yung trabaho. Sa sunod pong slide, makikita po natin yung platform na ito. Halimbawa, tingnan nyo po, sa Department of Education, nandyan yung NEP, nandyan yung GAB, pero transparent kung paano siya nag-evolve. Kapag clinic nyo po yan, may kita nyo bawat isang line item under the Department of Education budget. So yan po yung example. Pwede nyo po siyang mabisita sa budget.bettergov.ph. Yung pangalawa po namin ginawa ay nakipagtrabaho po kami sa Philippine Government Electronic Procurement System at Procurement Service DBM para po buksan ang lahat ng awarded contracts ng PhilJeps magmula year 2000 kung saan ito tinatag. Ngayon po, sa PhilJeps website, meron ng 5 million contracts worth 15 trillion pesos that can aid in fact-finding for the Independent Commission, the Senate, and the House. In fact,
when we raised the question kung nasaan na po yung 600 plus billion na hindi accounted for sa Sumbong sa Pangulo website, nakita po namin yung other possible contracts in the PhilJeps website. Gusto sabihin, we can work with a bigger list. So you can look and go to that site at philjeps.bettergov.ph. Other features of this budget transparency server, again, all volunteer-driven. Open source, anyone can build on top of this, transparent yung code. Next slide. Ito po yung procurement dashboard na official website ng PhilJeps. Next slide. Ito po yung example ng per region, kung nasaan yung regional budget distribution at kung paano siya nag-evolve. Next slide. Ito po yung very interesting na ginagawa ng isa naming mga volunteer. No? Tinatry po naming i-relate yung Sumbong sa Pangulo website sa Project Dime ng DBM, sa PhilJeps website, sa mga iba pang mga researchers na nagpo-post ng kanilang geospatial analysis ng lahat ng flood control projects. At ito po yung gagamitin naming baseng mapa sa ilulunsad po ng simbahan na citizen monitoring effort ng lahat ng flood control projects na nilaunch noong Friday. At handa po kami makipagtulungan para i-share yung aming findings. Next slide, please. Meron din po kaming budget tracker that is a Google Sheet kung natatakot po kayo sa website at code. At meron din po kaming isang user-friendly map. Pwede po bang bumalik tayo doon sa key reforms in each process? Doon po sa slide 6. Thank you. And most importantly po, we should not forget that in the legislation process, the ultimate counterbalance or the ultimate check and balance to the legislature is the threat of a veto from the president. We need the president to commit to veto insertions that are not part of the science and nature-based plans. Next po sa execution. Nasabi ko na po na binubuo na po ng aming 2,500 volunteers ang Open Budget Transparency Server na ito at siyang gagamitin naming mapa para ma-empower ang lahat ng civil society movements who can build on top of this map. Meron din pong mahalagang reforma na sana po ay makatulong kayo, Senator Win. Kung sana po ay matulungan nyo kami sa DPWH na ilabas yung lahat ng project monitoring reports na mahalaga para sa citizen monitors. Ano po yung example nito? Mga programs of work, mga detailed unit price analysis, no? Yung mga contractor data. Kasi po, yung aming mga investigative journalists na kaibigan, tulad ni na Casey Valmonte at Dwight De Leon ng Rappler, sa kanilang investigasyon kay Congressman Zaldico, kinailangan nilang magbayad ng 30,000 pesos para lamang makuha sa Securities and Exchange Commission ang audited financial statements, general information sheets, at articles of incorporation na siyang hudyat ng kung may conflict of interest ba yung mga contractor na ito sa pagbid sa mga proyekto. Mahalaga rin po na buksan ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang tawag po sa Freedom of Information Best Practice na ito ay proactive disclosure. Hindi na po dapat natin hinihintay na ilabas ng ombudsman or heads of all the agencies ang SALN. Dapat po ay ito ay proactively disclosed dahil napakahalaga ng SALN sa kaalaman ng bawat isang mamamayan ng kung sino ba sa ating mga politiko ang may conflict of interest. Kailangan pong i-accelerate yung beneficial ownership registry that is required under the new Government Procurement Act. Ano po ang beneficial ownership? Ito lamang ang nagsasabi ng kung sino nga po ba talaga ang may-ari ng kumpanya. Kailangan din pong buksan ang ayuda beneficiary lists tulad ng AKAP, MAIFIP, AIX, TUPAD at Tulong Dunong. No matter what fee the Securities and Exchange Commission charges and the government earns from these systems, they will dwarf in comparison to the amount of savings that government will save by making this free and open. It will be billions, hundreds of billions of pesos. And finally po, accountability. We need to empower the Independent Commission with powers of contempt,
subpoena, and fiscal autonomy. We support the joint statement of the employers and workers to create a special division in the Sandigan Bayan for corruption cases. We recommend that the judiciary publish online the case tracker of corruption cases dahil napag-alaman po namin sa kay Representative Chel Jokno na meron pa pong mga kaso sa Sandigan Bayan na 40 years old na po. Kailangan din nating i-recover yung ating stolen assets. Dapat maibalik ang nakaw na pera at yung COA ay mag-conduct ng special audits of flood control and port. Yung foundation po ng open budget movement na ito ay tunay na freedom of information. Free and proactive disclosure of these documents that will allow ordinary citizens to check with the people in power whether we've used the money we gave government through our taxes correctly. SALNs and SOSES should detect conflict of interests. There should be anti-political dynasty reforms and party list reforms because our party list system has also been corrupted by contractors. This has to stop. Kung naaalala niyo po, Mr. Chair, yung kwento kong single mom na kinailangan lumangoy kasama yung kanyang musmos na anak, kinailangan itali. Sabi niya po, yung kanyang buong pamilya ay lahat nasa Australia na. Pero sabi niya, patuloy pa rin akong maglilingkod sa Pilipinas dahil naniniwala ako na may pag-asa pa ang bayan na ito. Mr. Chair, yun din po yung pag-asa na meron kami. At kahit na ramdam po namin yung aming sakit at aming galit, kami po ay may kipagtulungan sa Senado para hindi na po ito maulit-ulit. Thank you.